Alam ho ninyo, isa sa mga sinasabi sa amin when you preach, huwag mong hahamakin ng katalinuhan ng mga nakikinig sa iyo. And I've been aware of that, na hindi ko dapat hinahamak ang katalinuhan ninyo. Ngayon, meron po akong mga tanong dito na marahil alam na po ninyo, pero hindi ko hinahamak. I just want to get your attention because these questions I will try to answer in this message. Now, ito po ang mga tanong ko. Una, magsasurvive po ba ang isang taong sumasampalataya kay Jesus bilang Mesiya na hindi sumasama sa church? Magsasurvive kaya siya? Just answer that in your mind. Okay? Pangalawang tanong, sapat na kaya na pa-attend ng Sunday church ang isang Kristiyano pero hindi siya nakikipag-fellowship with other believers? Pag sinabi nating fellowship, hindi niya isinishare yung kanyang Christian experience with other believers. Okay? Pangatlong tanong, ang church po ba is man's idea or God's idea? Okay? Parang mahirap yung tanong. Okay. Now, last na tanong, paano ko matitiyak na kilala ko talaga ang Diyos at I have a solid, saving knowledge of Him? Paano mo matitiyak na talagang kilala mo ang Diyos at ang pagkakilala mo sa Kanya is saving knowledge? Hindi yung natatakot ka sa judgment, hindi yung natatakot ka sa Diyos, kundi you know Him savingly. Alam mo na siya ay ama mo, alam mo na iniligtas ka niya because of your faith in Jesus Christ. How can you be sure? Now, ito pong mga sagot nito sa mga tanong na ito, I will try to answer sa atin pong topic ngayong umagang ito, and I will not warn you na, ito na yung answer sa tanong. You're intelligent people. Okay? Somehow, this will be answered as you listen. Now, ang salitang fellowship po ay 3 beses na ginamit dito sa chapter na ito ng 1 John. 10 verses, 3 ulit pong binanggit yung salitang fellowship. Ang salitang fellowship po ay koinonia sa Greek, nang ang ibig pong sabihin ay we are sharing something in common. When we share, we have fellowship with one another and we have fellowship with God, it means we are sharing something in common. Meron tayong isang common thing na pinagsasalu-saluhan. That is the word fellowship. Okay? At kabahagi ka dito sa fellowship na ito kasi meron kang common na nararanasan na common din sa iyong kasama sa fellowship. And of course, this is talking about our life with Jesus Christ. Okay? So, yun po ang word na fellowship. Now, ang ginagamit po ang fellowship, by the way, ang isa pong word sa church is fellowship. Isang term na ginagamit po sa Bible ay yung sa church ay fellowship. Kaya po may church ay dahil we have something in common na binigay sa atin ng Diyos and God wants us to share it with Him and with one another. That is the life we have in Jesus. Okay? Now, isinulat po ang 1 John upang tiyakin po, una, kung ano ang basis ng fellowship na ito. Okay? Pangalawa, kung ano ang proof na talagang kasama tayo sa fellowship na ito. At yung pong pangatlo, ano ang privilege ng fellowship na ito. So, una, tingnan po natin, ano ba ang basis ng fellowship o yung ating pong pakikibahagi sa buhay po ng Diyos na sinishare natin sa bawat isa. Now, the basis of our fellowship is Jesus Christ. Okay, dito po makita natin si John. Sa mga unang talata po niya, ay maingat po niyang ina-identify si Jesus Christ dito dahil siya ang basis ng ating fellowship. Na kaya tayo nagberong fellowship sa isa't isa at sa Diyos is because of Jesus Christ. At si John nga po ay maingat niyang ina-identify sino si Jesus Christ. Una, tingnan po natin, sino ba si Jesus Christ na ito? Okay, una, siya yung nagkatawang tao. Okay? Yung Jesus Christ na sinasabi niya, siya ang naging taong tulad natin. Now, si John po ay buong diing ini-emphasize niya
ang kanilang physical experiences kay Jesus para tiyaking siya po ay nagkatawang tao. Okay? Halimbawa, ginamit niya yung salitang what we have heard, what we have seen, what we have looked at, what we have touched. Yung salitang looked at and touched, yun ay, sabi ng mga commentators, ginawa raw po yan ni John at yung mga apostles when Jesus was resurrected from the dead. They touched Jesus he was really a body, he is not a ghost, he was not a spirit. They touched him, they look at him. So John was, ginagamit niya yung mga terms na ito para ipaalam niya na itong na-encounter nilang ito was a person. He was alive. Isang tao siya. Mahalaga po kasi ito, una, dahil nung panahon po ni John, meron pong nagtuturo na si Jesus, na siyang Messiah, pero hindi siya nagkatawang tao. Okay? Kundi, he was like a phantom. Parang multo lang siya. He was like a hologram. Pero John says, no. We have heard him, we have seen him, we have touched him, we have looked at him. Okay? At meron din, mahalaga rin po kasi ito na ang sinasampalatayanan natin ay si Jesus na nagkatawang tao dahil ang espiritu po ng Antikristo, the spirit of the Antichrist will deny that Jesus the Messiah came in the flesh. Deny po ng espiritu ng Antikristo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao. That is the teaching of the Antichrist. Kaya si John, ine-emphasize niya yung Jesus Christ na ito na basis ng ating fellowship is the one who became a man. Naging tao po siya. Pangalawa, si Jesus Christ na sinasabi ni John dito ay yun noon pang pasimula. Okay? Ito yung taong nag-i-exist. Bago siya naging tao, he was existing with God even before the beginning of time. Kaya yung sinabi niyang salita na what was from the beginning. What we have heard, what we have seen, what was from the beginning. Okay, sinasabi niya, itong Jesus na ito, bagamat nagkatawang tao siya, he existed in eternity past. Bago palikhain ng Diyos, ang anumang bagay dito sa lupa, nag-i-exist na itong Jesus na ito nagkatawang tao. Kaya sabi niya, what was from the beginning. Sa Genesis chapter 1, verse 1 po, ay mababasa natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero si John, sinasabi niya, even before that specific time of creation, Jesus, the Christ, was already existing with God. So, ina-identify niya ito. No? Ito si Jesus Christ. In fact, sinasabi po ni John na sa pamamagitan ni Kristo ay nalikha ang lahat ng bagay. Kaya nag-i-exist ang lahat ng bagay ay dahil si Jesus Christ ang lumikha nito. Okay? At kung wala si Jesus Christ, walang nalikha. Okay, yun. So, ina-identify niya. So, nagkatawang tao siya, pero bago siya nagkatawang tao, itong Jesus na ito was existing before time, before creation. Kanya, yung third description niya, mababasa natin yung, to describe Jesus Christ, ay mababasa natin yung mga salitang ginamit niya, yung the word of life, the life, okay, the eternal life which was with the Father. Kasi siya ang pinagmumulan ng buhay. Yung pong mga salitang the word of life, the life, the eternal life, yan po ay nagpapatungkol lahat kay Jesus Christ. Pero kung papansinin po ninyo, in the original Greek and in English, they are in neuter form. Neuter form. Ano ibig sabihin ng neuter form? Walang kasarian. Hindi ibig sabihin third sex yan. No. Ang ibig lang sabihin yan, they are the description of the divine life in Jesus Christ who existed with God na nagkatawang tao. So he was describing Jesus Christ by these words, the word of life, the eternal life. Dinidescribe niya yung buhay na nakay Kristo, na nasa Diyos bago palikhain ng sanlibutan, na ngayon, nung panahon ng mga alagad, ay nagkatawang tao ito. Ito nga po ay sa katauhan ni Jesus Christ.
Kaya mababasa natin sa verses 1 and 2, ito yung mga salita sa English. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, and what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life, and the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. So, application. How can we know that we have fellowship with the true God? Paano natin matitiyak na talagang meron tayong pakikisama, meron tayong fellowship, meron tayong something sharing in common with God and with one another? Okay, una, ang tanong ito, nakikiisa ka ba o do we share in this life from God through Jesus Christ? Doon mo malalaman na kilala mo ang Diyos at meron kang fellowship sa Kanya. Yung bang buhay na dinidescribe nito ni John dito sa, ito yung the word of life, ito ba na raranasan mo ngayon? So, kung nararanasan mo itong bagong buhay na ito, through Jesus Christ, may fellowship ka sa Diyos. Okay. Pangalawang tanong, ito bang Jesus na sinasabi ni John na pinaniniwalaan nila at pinuproclaim nila, naranasan nila, ito ba yung sinasampalatayanan mo? Okay? That's the second question. Ito bang sinasabi nila John na naranasan nila, na nasaksihan nila, na siya'y buhay at nabuhay na maguli, ito ba ang sinasampalatayanan mo? This, sabi nga nila, this apostolic proclamation. Is this the one you are believing? Kasi, sabi ni John, what we have seen, what we have heard, what we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. Okay? Okay? Okay, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Now, nung pong sinasabi ni John ito, pansin nyo, hindi po mawala-wala sa kanya yung karanasan nila kay Jesus Christ. Matagal na pong nangyari ito, pero nung sinusulat niya, parang hindi niya makalimutan yung mga karanasan nilang yon because yung pong bigat ng kahulugan ng makita nila si Jesus Christ. Kasi ano yung kahulugan yan? Eternal life. Ang kahulugan yan, true knowledge of God. Ang kahulugan yan, sharing the life of God who created all things. Kanya, matagal na nilang naranasan ito, pero yung sinusulat niya, somewhat he was ecstatic. Okay? Because of their experience. Okay? And mind you, sabi po dyan, our fellowship is with the Father and with His Son. Binanggit po dyan, His Son. Pag sinabing His Son, He's referring to Jesus' divinity, yung pagka-Diyos ni Kristo, yung pre-existent niya before all things began. His Son, and then Jesus Christ. That is His humanity. Okay? Jesus Christ, that is His humanity. Yung Messiah na nagkatawang taong tulad natin, Jesus is His humanity, Christ was His divinity. So ang tanong, yan ba ang sinasampalatayanan mo? Mahalaga po ito kasi nga po, okay, mahalaga po ito kasi merong mga religions, kiniklaim nila that Jesus is just a man. Okay? Yung iba pong religion kasi, mahalaga po ito kasi sabi nila, si Jesus, hindi naman siya talaga Diyos, tao lang siya. Pero ito, sabi ni John, no. He was a man, but at the same time, He was the Son of God. Okay? Yung iba naman, mahalagang malaman, kasi sabi niya, yung true religion, sabi, kami ang tunay na religion kasi kami ang mga apostolic successors. No? Kami yung mga nagsasucceed sa mga apostles, lalong-lalo na si Peter, yung patron ng mga taga-apalit. Okay? Pero, ang turo naman nila is man-made human traditions. Hindi batay sa mga aral ng mga alagad. Kanya mahalaga na malaman mo na kaya kami fellowship with God dahil kung ano ang nakita, naranasan ng mga alagad ay yun ang sinasampalatayan mo, yung Jesus na yon. Okay? At isa pa pong importance dito ay yung ebanghelyo ng mga alagad, hindi yan nagbabago. Okay? Yun po ang ibig din sabihin ng what was from the beginning. Hindi yan nagbabago. Okay? Kung
Kung ano ang aming ipinahayag nung una sa inyo, nung nagsimula kaming mangaral sa inyo, yan pa rin ang ebanghelyo. What was from the beginning. Hindi nagbabago yan. Kasi nung panahon ni John, merong nagtuturo na iba na ang kanilang tinuturo. Kaya nililigaw nila yung mga tao. Kaya sabi ni John, hindi pa rin nagbabago yung aming pinapahayag sa inyo. What was from the beginning. Nang ibig sabihin, para ma-maintain yung aking fellowship sa Diyos, ay dapat ma-maintain ko pa rin yung aking fellowship dito sa ebanghelyong itong hindi nagbago. Hindi yan nagbabago. At kailanman hindi magbabago. Now, alam mo niyo kung bakit ko pinupunto ito ngayon? Kasi ngayon po uso sa US and eventually mauuso po yan sa Pilipinas. Yung tinatawag nilang faith deconstruction. Have you heard about the term? Sino po nakarinig na ng term na faith deconstruction? Uso na po yan sa US. Eventually, mauuso po yan sa Pilipinas because of Facebook, of the internet. Faith deconstruction is like this. Marami po ngayon sa Amerika na lumaki sa church, lumaki sa Christian family, ang nagde-deconstruct ng faith nila. Ibig sabihin, dine-deconstruct, yun hubang sinisiyasat nila yung kanilang nakalakhang faith, dine-deconstruct nila, totoo ba ito? Totoo ba ito? Kailangan bang paniwalaan ito? Now, they are deconstructing their faith. Well, alam ho ba ninyo, ang Diyos, hindi siya natatakot sa mga gustong ma-deconstruct ng faith. Okay? Lumaki ka sa church, bata ka pa lang, nasa Sunday school ka na, ngayon, may asawa ka na, may anak ka na, nandito ka pa rin sa church, and you have been believing this for all these years. Pero somehow, maring tinutoksa ka ng kaaway to deconstruct your faith. Tatalaga bang yung kinalaki mo yan? Totoo? Alam mo ninyo, you can do that. God is not afraid of you. And me, your pastor, I will not hinder you to deconstruct your faith. Okay? Mag-doubt ka. Siyasatin mo kung totoo yan. Pero siyakin mo, yung dinideconstruct mo ay yung nakasulat sa Bible, itong pahayag ng mga alagad. Kasi in the long run, alam nyo, you will find out Jesus never changed. Kung ano ang kanyang ipinangako, kung ano kanyang sinabi noong una pa, through time, it will not change. So God is not bothered when a person tries to question Him. Even Jesus Christ, hindi mo matatakot ang Panginoon. Siya sa atin mo, ilagay mo sa microscope, i-dissect mo siya tulad ng palaka sa experiment natin. Tingnan mo kung totoo siya. Me, your pastor, I will not, hindi kita pipigilan. Do it. Do it. Kasi in the end, malalaman mo, o kung meron pang iba, okay, in the end, malalaman mo, tuloy ko muna yung thought na yun, in the end, malalaman mo, hindi nagbago si Jesus. Kung meron po na bang iba, ito, huwag niyong gagawin. You can deconstruct your faith, but do not abandon your faith. Or, in fact, if you want to abandon your faith, go. Because you doubt your faith. Pero eventually, you will find that your faith is the true faith. Yun ang sinasabing ni John. Okay? Sabi po ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried away by varied and strange teachings. Okay? Now, another thing. Okay? Ito po ang nasasagot na ba yung mga tanong? Okay? Another thing. Kung ang proclamation ay galing sa fellowship, okay? Pagkatapos mong paniwalaan ng proclamation, are you now free not to join the fellowship? Okay, matatalino yung Tagalord's way. Alam ko, let this just sink in. Kung yung proclamation ng gospel about Jesus Christ ay galing sa fellowship. Okay? Sila dyan, yung mga alagad. Ngayon, nung tinanggap mo yung proclamation about Jesus Christ, are you free not to join the fellowship? Tatagalogin ko ba? Hindi na, no? Matatalino talaga yung Pangulo. No. Kung ang proclamation ay galing sa church, Sinong nag-proclaim? Yung mga nasa fellowship. Ngayon, merong taong tumanggap from the outside
Now, yun ba'y malayang, hindi na ako mag-church. Pwede naman yan, kahit na online na lang, o kahit na naman, hindi na ako mag-join. Now, is that according to God's will? Alam ko po, alam nyo na yung sagot. Alam mo ninyo, babasahin niyo yung verse 3, ang purpose po ng proclamation is for us to have fellowship, sabi ni John. We proclaim this to you so that you can have fellowship with us. Okay, para makasama namin kayo sa fellowship namin. At ang fellowship namin ay sa Diyos at sa Kanyang anak. At pag yan, kaya namin ginagawa ito, sabi niya, so that our joy may be complete. Na malulugod, matutuwa kami pag nag-join kayo sa amin. Parang ang Diyos, sabi niya, okay, sino pag nalugod ng mga lagad, sino ang isang malulugod? Ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, makasama ka, makakaisa ka, makabahagi ka dito sa buhay na ito kay Kristo. At pag nakasama ka isa, kasama ka talaga, kasama ka na doon sa fellowship. Hindi ka pwedeng tumanggap ng buhay kay Kristo na hindi ka sasama sa fellowship. In fact, the life that was given to you is part of the fellowship. And it will be complete if you join the fellowship. That's the purpose of God. Okay? Gusto ko po maganda yung sinabi ni Brunner. I am quoting this not to brag about something I read. This is just, siyempre, my role po as a pastor is to really divide the Word of God. Nag-aaral ako for your sake. Gusto ko yung nabasa ni Brunner. Sinabi ni Brunner. Sabi ni Brunner, therefore, the community as bearer of the Word and Spirit of Christ precedes the individual believer. One does not first believe and then join the fellowship, but one becomes a believer just because one shares in the gift. That's the Holy Spirit, vouchsafed or graciously given to the fellowship. Kaya kasama sa fellowship dahil kabahagi siya sa buhay. Okay? Kaya ka nag-join sa fellowship. Bakit ka nag-join sa fellowship? Bakit ka nag-join sa church? Yan ay sign na may buhay ka. Na tinanggap po yung buhay na nagagaling kay Kristo. Kaya ka nag-join sa fellowship. That's the reason. Bakit ka naririto? May relate? No. It is because you have that life of Christ. At tinanggap mo na meron din ang bawat isang na kay Kristo na nasa church na ito. Yun po ang sabi niya. So that's the basis. Why are we having this fellowship? Because we're sharing the common life of Christ. Yan po ang una. Now, let's go to the proof of fellowship, of our fellowship. Ano yung katibayan? Now, maring tanong, sabihin sa akin, Pastor, pinaniniwalaan ko po lahat ng sinasabi ng mga alagad. Pinaniniwalaan ko po si Jesus, yung si Jesus na nagkatawang tao, pero siya yung nag-exist na noon pa. Pinaniniwalaan ko po yun. Now, kasama na ho ba ko sa fellowship? Well, tingnan natin yung proof. Yung katunayan. Ano yung katunayan na talagang kilala natin ng Diyos at meron na tayong fellowship sa Kanya at dahil doon meron tayong fellowship sa isa't isa. Anong katunayan? Well, the proof is when we walk in the light. Pag tayo ay lumalakad sa liwanag. Dito po makita natin, ang may fellowship sa Diyos dapat lumalakad o namumuhay siya sa liwanag. Bakit? Dahil ang Diyos, sabi ni John, ay liwanag. Okay? So ang proof, kung ikaw ay talagang mayroong fellowship sa Diyos, kailangan lumalakad ka rin sa liwanag. Namumuhay ka rin sa liwanag. Dahil ang Diyos ay liwanag. Alam mo niyo, isang pagkakamali ng ilan na nagkiklaim po sila na kilala nila ang Diyos, itong pagkakamali nila. Walang bearing, walang kinalaman yung aking moral behavior as long as I know the truth. Okay? Walang kinalaman yan yung aking kung paano ko nabubuhay. Walang kinalaman yan sa aking moral behavior, sa aking pag-uugali. Walang kinalaman yan. Habang kilala ko ang Diyos, okay, kahit na anong klaseng pamumuhay, ang ipamumuhay ko, okay lang yan as long as I know the truth. Sabi ni John, no. Hindi totoo yan. That cannot be, sabi po ni John. Okay? Bakit? Kasi, ang message na nakuha nila kay Jesus Christ,
by his life, by his death, contradicts that kind of mindset. Okay? Kasi sabi ni John sa verse 5, ito ang mensaheng na narinig sa kanya at sa inyo'y ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Sabi niya, ang Diyos ay liwanag, kaya ang nagsasabing siya'y may pakikisama sa Diyos, pero namumuhay siya sa kadiliman, ano siya? Nagsisinungaling siya. Sinungaling siya, sabi niya. Sinungaling siya. At wala sa kanya ang katotohanan yan. Yung salitang God is light, ine-emphasize po dyan yung kaluwalhatian, katotohanan, at kabanalan ng Diyos. God is light. Pero at the same time po, yung sinabing God is light, pinapakita rin po dito na ang Diyos, because He is light, ini-impart niya itong nature na ito. Yung truthfulness ng Diyos, yung purity ng Diyos, at saka po yung, isa pa, at saka po yung glory ng Diyos. Ini-impart niya. Pag sinabing God is light, hindi lamang siya liwanag, kundi ibinabahagi niya yung kanyang kalikasang ito. Okay? Sabi nga ni King David, in your light, we see light. Oh. Sabi ni King David, sa liwanag po ninyo, O Diyos, nakakakita kami ng liwanag. So, ini-impart kasi ng Diyos yung kanyang nature na yan. Okay? Kaya sabi ni John, if we claim, sa English, if we claim, it's like boasting. Pinagmamalaki nila, sabi niya. Kaya pag sinasabi nating, pinagmamalaki nating, kilala natin ang Diyos, pero namumuhay tayo sa kadiliman, hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kasi ang Diyos, liwanag siya at ini-impart niya yung kanyang nature na ito doon sa merong fellowship sa kanya. Kaya if we claim, sabi niya, we have fellowship with this God but walk in darkness, hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ano ibig sabihin? Sinasabi ng tao na kilala niya ang Diyos pero nabumuhay siya sa kadiliman, hindi niya ipinamumuhay yung sinasabi niya. Anong sinasabi niya? Meron akong pakikisa sa Diyos pero namumuhay naman siya sa kadiliman. That's the proof. Yun po ang katotohanan. Yun po ang proof na meron tayong fellowship sa Diyos. If we are walking in the light. No, sabi po ng mga Bible, sabi si Jesus, be perfect as my heavenly Father is perfect. Sabi ng Diyos, be holy, for I am holy. Kung ano ang Diyos, ganun din dapat tayo. Kung meron tayong fellowship sa Kanya, kung siya liwanag, dapat namumuhay din tayong sa liwanag. Now, ang ibig po bang sabihin yan, wala na tayong kasalanan? O hindi na tayo nagkakasala? Kung meron tayong pakikiisa sa Diyos, pakisama sa Diyos, ibig po bang sabihin yan, hindi na tayo nagkakasala? At perfect na tayo. Okay? The answer is, no. Hindi ko meron ka ng pakikiisa sa Diyos, meron ka ng fellowship sa Diyos, hindi ka na nagkakasala. Kundi ang totoo ito, habang tayo ay namumuhay sa liwanag kasama ang Diyos, dahil nandun ang Diyos, yung kasalanan po natin ma-expose. Okay? Pero, habang na-expose ito, ine-expose ito sa atin ng Diyos, isang ginagawa ng Diyos, nililinis niya tayo sa mga kasalanang na-expose. So, alam niyo, pag gumanyan ako, meron akong emphasize. Pag gumanon ako, kasi ayaw kong tingnan ng notes ko, madidistract ako. Kaya, kung talagang meron kang fellowship sa Diyos, nakikita mo yung mga pagkakamali mo. Nakikita mo yung mga kasalanan mo. Hindi ka magiging sinless, but you will sin less. Okay? 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 So ang totoong may fellowship sa Diyos, makikita niya yung mga mali sa buhay niya. Yung mga kasalanan niya. Pero ini-expose siya ng Diyos, hindi para hiyain yung ka-fellowship niya, kundi para linisin siya sa mga kasalanang pinapakita ng Diyos sa kanya. Yan po ay kabaligtaran doon sa iniisip ng iba.
Mahalaga ito malaman natin kasi yung iba, iniisip nila, para magkaroon ako ng fellowship sa Diyos, kailangan maging malinis muna ako. Baligtad. Okay? Yung merong fellowship sa Diyos, habang lumalakad ka sa liwanag, ipakikita ng Diyos sa iyo yung mga mali sa iyo. Yung mga kasalanan mo. Okay? Yung mga pag-iisip mo, mga sinasabi mo na hindi ayon sa kanyang kalooban. At yun ay pakikita ng Diyos sa iyo para pagsisihan mo at lilinisin niya ng Diyos sa iyo para makatulad ka niya at magpatuloy kang kasama niya sa fellowship. Yan po ang totoo. Okay? Sabi ng iba, this is a relief. This is good news. This is good news. Kaya pag merong pinapakitang kasalanan sa iyo ang Diyos, that doesn't mean you are out of fellowship. Ang totoo lang, you are part of the fellowship. Okay? Okay? Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po, siya ang tumawag sa ating magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya at sa Kanyang anak. Kaya ang Diyos din ang gumawa ng provision. Say provision. Ang Diyos po ang gumawa ng provision para mangyari ang patuloy nating pakipag-fellowship sa Kanya. Ano po ang provision? Tingnan po yung verse 7. Okay? But if we walk in the light, as He Himself in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Yan ang sabi niya. Yan ang provision. Okay? Anong provision ng Diyos para manatili tayo sa fellowship? Una, pakikita niya sa atin ng Diyos yung pagkakamali, kasalanan natin. Okay? Pero pakikita ng Diyos para linisin tayo. Dahil nag-provide siya para manatili tayo sa fellowship. At ano yan? The blood of Jesus. His Son. Okay? The blood of Jesus cleanses us from all sin. Papansin niyo yung salitang, blood of Jesus cleanses us from all sin. Anong tense yan? Cleanses us. Pang nakaraan, pang kasalukuyan, pang hinaharap. Pang kasalukuyan. Pag ibig sabihin ng cleanses us, tuloy-tuloy yung paglilinis ng dugo ni Kristo. Habang nasa fellowship ka sa Diyos, ipakikita niya sa iyo yung mga pagkakamali mo at ang purpose niya, lilinisin niya, tuloy-tuloy yan. Hindi yan natatapos. Habang nasa liwanag ka, makikita mo ang karumihan mo sa Diyos. Habang nasa liwanag ka, makikita mo na itong nasa isip mo, mali ang nasa isip mo, masama ang nasa puso mo. Para linisin ka ng Diyos at tuloy-tuloy kanyang lilinisin sa dugo ni Kristo. Pag sinabing lilinisin, you'll be purified. The charge, the guilt against you will be discharged. No? Yung hatol laban sa iyong kasalanan, yan ay lilinisin. And that is the provision. Kasi without this provision, we cannot have fellowship with God. Alam mo ninyo, this is very, very important kasi meron po kasing mga Kristiyano, lalo na yung bago. Baging luma na siguro, na hindi nila alam yan. Akala nila, pag nagkasala sila, they are out of fellowship. Pero the fact is, habang lumalapit ka sa Diyos, kung talagang sensitive ka sa spirit, makikita mo ang karumihan mo. Makikita mo, you are not worthy of His presence, but God made a provision for that. The blood of Jesus. Yung dugo ni Jesus na naglilinis continuously sa ating mga kasalanan. Then sabi diyan, but if we walk in the light as He Himself in the light, we have fellowship with one another. Bakit? I-emphasize natin yan. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. Anong ibig sabihin dyan? Ang fellowship po natin with fellow believers is only possible if we are walking in the light. Yung fellowship po natin sa bawat isa, because we share the life of Jesus Christ, posible lamang po yan if we are walking in the light.
Pag po ang isang kapatid natin nagkasala siya at nanatili siya sa pagkakasala, namumuhay siya sa kadiliman, hindi na sa light, pansinin niyo, hindi siya sumasama sa fellowship. Okay? Hindi siya sumasama sa fellowship. Pag tinext mo, hindi sumasagot. Pag nakasalubong mo, iiwasan ka niya. Alam na alam mo, he is doing something against God. Iiwasan ka niya. Because our fellowship is only possible when we are walking in the light. Okay? Naintindihan ninyo? Naintindihan natin, no? Matatalino po talaga ang tawag, Lord. So I thank God for this church. This church is an intelligent church. This church is nurtured in the Word of God. They do not use their emotion. They're using their mind, their heart that is enlightened by the Word of God. Kaya gusto ko po lumago kayo sa kaalaman ng salita ng Diyos kasi yan po ang panlaban natin para maging matatag tayo. Okay? Tayo po mga alagad, dagdag ko na rin po dito. Meron tayong duty na pag ang isang kapatid ay tinalo ng kasalanan, may duty tayong ibalik natin siya. Kasi nga po, kadalasan pag nagkasalang kapatid natin, iiwas yan. Tayo naman, iiwasan ba natin? Huwag nating iwasan. Doon minsan, gusto mong iwasan. Okay? Dati, pag naninigarilyo yan, pag nakita ka, o kaya, may hawak siyang bote, red horse. Pag nakita ka, tinatago. Ngayon, di na tinatago. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? Magtatago na rin tayo. Hindi. May duty tayo. May responsibility tayo to bring back the brother na nagapi ng kasalanan to the fellowship. That is our duty. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 1, if any brother is overcome by sin, we who are spiritual should bring the brother back with gentleness. Okay? That is our duty. In fact, sabi ni John dito sa 1 John chapter 5 verse 16, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I'm not saying that you should pray about that. Sabi po ni John. So duty natin yun. Okay? Okay? And now, basis of our fellowship, proof of our fellowship, and then the privilege of our fellowship. What is the privilege of our fellowship? Now, the privilege of our fellowship, ito po yun. We are being forgiven and we are being cleansed. Binanggit ko na yan. Pero emphasize natin yan. Bibigyan natin ng pansin. Ang pribilehiyo po na tayo ay nasa fellowship sa Diyos at kay Jesus Christ, tayo po ay pinatatawad at tayo ay nililinis. Okay? Now, bakit po privilege ito? Bakit privilege na pag kasama ka sa fellowship sa Diyos, kasama sa fellowship sa church, nililinis ka, pinatatawag ka, bakit ito privilege? Well, because no one is sinless. Wala pong sino mang hindi nagkakasala. Okay? Huwag po ninyong isipin para mag-join ka sa fellowship na ito, kailangan wala kang kasalanan. Wala na akong miyembro. Kasi no one is sinless. That's the privilege. Though we are sinful, we are not sinless. We sin less, but we are not sinless. Hanggang ngayon yung iba naman, Pastor, bakit sinless? Ano yung isang... pag sinabi kong sinless at sinless, isang salita, magkaiba ng kahulugan. Pag sinabi nating sinless, walang kasalanan, at yung isang pangalawang sinless, nagkakasala, pakunti-kunti na lang. Sinless. Okay? It is our privilege. Now, because no one is sinless, lahat po tayo, bagamat nakilala natin ang Diyos at si Jesucristo, we all still sin. Kaya nagkakasala pa rin tayo. In fact, si John po, dito makita natin, ay gumamit siya ng 2 verses in the negative.
to emphasize the positive. Si John mahilig siya sa pagsasalita in the negative para i-emphasize niya yung positive. Sometimes it is para po maganda yung dating ng isang katotohanan, lagay mo sa negative. Para maganda yung dating. Si John, ganyan po ang ginamit niya dito. Look at verse 8. Nasa PowerPoint nito. I know. Okay. Nasa PowerPoint na. Verse 8. PowerPoint muna. Intake ng PowerPoint. Yan. Okay. Sabi ni John, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves. And the truth is not in us. Sabi niya, if we say we have no sin. Okay? Meron po kasi mga Kristiyano, naniniwala sila na conquer na nila yung principle of sin. Okay? Kasi they have already reached a certain spirituality. Pero sabi ni John, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Kasi lalo na po yung holiness movement. Ano po yung holiness movement? Yung holiness movement ay ganito. Pag nabaptize ka in the Holy Spirit, you speak in tongues. You have eliminated the power of sin in your life. And now you can live a holy life. That is false. You will never arrive at a sinless situation. Sabi ni John, if we have no sin, if we say we have no sin, the truth that we are deceiving, wala kang niloloko kundi sarili mo. And the truth is not in us. Okay? Now, bakit po merong mga Kristiyano, may mga tao, they are denying the sin principle. Pag sinabi kong sin principle, yung pong kapangyarihan ng kasalanan nasa atin pa rin. Bilang mga Christians. Bakit dinideny po nila yung mga sin principle na, hindi na ako nagkakasala, wala na akong kasalanan, umabot na ako sa isang spiritual level na hindi na ako nagkakasala, hindi na ako natatas ng kasalanan. Bakit ginagawa yan ng iba? Because they are denying the responsibility of their moral behavior. Okay? Kaya nila sinasabing hindi na sila nagkakasala kasi dinideny nila yung responsibility sa kanilang mga maling ginagawa. Nakaabot na ako sa isang spirituality na hindi na ako nagkakasala. Ikaw ngayon ka lang ako, matagal na akong Kristiyano, hindi na ako nagkakasala. Sa patagalan ba yun? Dahil matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na nagkakasala. Daig mo pa ako. Well, yan po ang isa sa yan. Now, to deny the sin principle is to deny the possibility of fellowshipping with God. Alam mo ba ninyo, pag dinideny ng isang tao yung principle, divine principle, the sin principle in their life, dinideny po nila yung possibility na makaka-fellowship nila ang Diyos. Kasi you don't need God anymore. You don't need the blood of Jesus anymore. Kaya you're denying the experience of fellowshipping with God. Kaya sabi niya, the truth is not in us. Wala sa atin yung katotohanan. Even the apostle himself, sinasabi po niya ang kanyang sarili dito sa kategory nito, if we say, sabi niya, if we say, kung kami rin sasabihin namin na wala kaming kasalanan, tinadaya namin. Siya mismo, siya mga alagad na nakita nila si Jesus. Hindi po nila si Jesus, naranasan nila si Jesus. Inaamin niya, kasama rin ako sa kategory ito. Kasi if I say, I have no sin. Well, now, that is the first negative. Now, the second negative is in verse 10. Sabi niya, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. This is more blatant. Lantaran ito. Mas lantaran ito kaysa dun sa verse 8. Kasi dito, you are making God a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Okay? Paano mong ginagawang sinungaling ang Diyos? Pag sinasabi mo raw, wala kang kasalanan. Hindi ka nagkasala. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Anong ibig sabihin? Well, ito. Ang Diyos kasi, every time nakikipag-deal po siya sa tao sa Bible, He was always treat man as a sinner. Ang Diyos, this is a emphasis. Okay? Sa Bible po, God always deals with man as a sinner who needs redemption, who needs forgiveness and salvation.
Okay, ganyan po ang Diyos. Kaya niya ipinadala si Jesus dahil ang tao ay makasalanan. Ngayon, dahil ganyan kang tinatrato, ganyan ang pahayag ng salita ng Diyos. Pag sinasabi mong wala kang ginawang kasalanan, sinasabi mong ang Diyos nagsisinungaling. Dinadaya ako ng Diyos, sinasabi ng Diyos na makasalanan ako. Sinasabi ng Diyos, kailangan ko ng tagapagligtas. Sinasabi ng Diyos, kailangan ko akong tubusin sa aking kasalanan. Sinungaling ang Diyos! Hindi totoo yan. Yan ang sinasabi ng taong ganyan. Yung salvation history is a hoax. Ano yung hoax? Pang-Scrabble yan, no? Pag X. H-O-A-X. Anong hoax? Isang malaking kasinungalingan, panluloko yan. Hindi ako makasalanan. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, pero sinasabi ng Diyos, makasalanan ako. Ang Diyos, dahil ikaw ay makasalanan, ako'y makasalanan, gumawa siya ng paraan. Simula na magkasala ang tao doon sa Genesis, gumawa siya ng paraan para iligtas ang tao. Tinawag niya si Abraham, binigyan niya ng anak si Abraham, mula kay Abraham nang galing ang Israel, kasi mula sa Israel magagaling ang tagapagligtas, ang Mesayang si Jesus. Si Jesus ay nagkatawang tao. Virgin birth. Okay? At siya ipinanganak, nabuhay ng isang banal na pamumuhay, pinangangaral niya sa mga tao na siya'y sinugo ng kanyang ama. At bago siya umalis sa buhay nito, inialay niya ang kanyang buhay sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Nabuhay siyang muli, nagpakita siya sa mga alagad, ipinangaral ng mga alagad ang ebanghelyo, maraming mga tao na ligtas. Pero sinasabi natin, hindi totoo yan. They were all invented. A hoax. Ginagawa mong kasalanan ng Diyos. Sinungaling ang Diyos. Yan ang charge po niyan. So since this is an advantage, how then can we take advantage of this privilege? Dahil ang bawat isa po sa atin ay makasalanan at nagkakasala. Kahit nakilala natin ang Diyos, kilala natin si Jesus. Now, how can we take advantage of this? Well, sabi po sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, pansinin po ninyo, ang walking in the light ay naipapakita po yan hindi sa pagdideny ng sin. Hindi sa pagdideny ng kasalanan, kundi sa pag-amin ng kasalanan. Okay? Isn't that good news? Ang walking in the light, hindi ibig sabihin pag ikay lumalakad sa liwanag, ay pag nagkasala ka, i-deny mo. No. Walking in the light is confessing, admitting that I have sinned. That is walking in the light. Okay? Hindi mo itinatago yan, hindi mo dinideny yan. At hindi mo iniiwanan ng fellowship. Okay? Okay? Now, dito makita natin, confession links us to God's mercy. Yung pong confession, pagpapahayag, pagkilala, pag-amin sa kasalanan, nililink po tayo niyan sa mercy ng Diyos. Okay? Sabi ni Augustine, he who confesses and condemns his sin already acts with God. God condemns thy sins. If thou also dost condemn them, thou art linked unto God. Ibig sabihin, pag daw kinukonfess mo na yung kasalanan mo, nalilink ka na sa Diyos, sa kanyang mercy. Okay? Okay? So, you confess them. Now, pansinin mo, we confess our sins. Specific sins. Hindi general confession. Panginoon, patawarin mo po lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ganyan. Confess our sins, yung specific sins. Okay? Hindi, Panginoon, patawarin niyo po ang aking kasalanan at maging mga kasalanan ko sa bukas, sa darating 10 years, pati po kasalanan ng mga kapitbahay ko. No, it is your sin. Specific sin. Yung kasalanang ipinapakita sa iyo ng Diyos as you are having fellowship with Him.
Meron ba? Meron ba? Meron. Kasi pag wala, ibig sabihin you're not walking in the light. Ibig sabihin yan, you're denying, you're making God a liar. Okay? Marami ba? Marami. Hindi mo lang nakikita. O kaya, sinasabi mo, tagal na akong Christian, hindi na ako nagkakasala. Ikaw bago ka pa lang, kaya marami ka pang kasalanan. Hindi mo lang kilala sa sarili mo. Hindi mo lang nakikita yung luwalhati ng Diyos. Hindi mo pa nakikita yung liwanag ng Diyos. Hindi mo nakikita yung kabanalan ng Diyos. Ang sino mang tao nakakita sa Diyos, nagpapatira pa siya bilang patay. Because of the glory of God. And the more you see God, because you are walking in the light, the more you will see your sins and the more you will cling to His mercy. The more you will cling to the blood of Jesus for God to forgive you and to cleanse you. The more you walk in the light, you will be merciful because God is merciful to you. Yun po ang totoo. Pero kung, Pastor, wala na akong alam na kasalanan, hinalungkot ko na yung puso ko. Tanungin mo yung asawa ko. Naku, huwag mong tatanungin yung asawa mo. Mabubuking ka. Huwag mong tanungin yung mga kasambahay mo, mabubuking ka. Sa cell group, pwede mong ipagkaila, pero huwag mong itatanong mga sa kasambahay mo. That is the person who walks in the light. Kaya po privilege. Because when God allows you to sin, to see your sin, okay? And then you confess. Kanya po, by the way, we can be authentic. We can be honest. We can be transparent with one another. No need to hide. Because God made the provision. Pag sinabi po niyang, if we confess our sins, hindi lamang sa Diyos yan, kundi sa bawat isa. At kinukonfess natin ang ating mga kasalanan sa bawat isa, hindi para pagtawanan natin ito. Hindi para hamakin natin siya. Tandaan mo, pag hinahamak mo yung kapatid mo dahil kinukonfess niya yung kasalanan niya, tandaan mo, ikaw rin. Kaya we do not have to hide. Sa cell group natin, wag niyong ipagpapalagay na hindi kayo nagkakasala. Everyone knows, except you. Sometimes. No, alam na ng lahat. Okay? We can be transparent, we can be honest, we can be authentic. Why? Because every time that we confess, cleansing, forgiveness is happening. And without that, okay, fellowship will be discontinued. Without confession, fellowship will be discontinued. Mapansin niyo yung isang Kristiyanong nagpapanggap na wala ng kasalanan, perfect na siya. Minsan umiiwas na lang. Ayaw niya maging honest. Ang isang Kristiyanong humihiwalay from others, kinakat niyang sarili niya dito sa privilege na ito. Kanya po, why is the fellowship in our church a God-given privilege? Nasasagot na ba yung unang tanong ko? Posible ba, magsasurvive ba ang isang taong nagsabing sumasampalataya siya kay Jesus, pero hindi siya sasama sa church? Kung di pa maliwanag, ito po paliliwanag natin. Bakit po ang fellowship sa church is a privilege? Si Matthew Henry po ay sumulat ng isang book. Matthew Henry was a pastor in the 17th century, and he entitled his book, The Pleasantness of a Religious Life Opened and Proved and Recommended to the Recommendation of All, particularly of Young People. That is the title. Yun ang title ng book niya. Now, ang gusto niyang ipakita dito ay yung pag nasa fellowship ka, namumuhay ka sa iyong Christian life, ay it is pleasant. Okay? Kasi maraming mga tao, ang sa tingin nila, pag naging Kristiyano ka, magiging malungkot ka, kawawa ka, hindi mo ma-enjoy yung mga ganyan, hindi mo na magagawa yung ganyan. Hindi nila alam kung anong privilege pag Kristiyano ka.
Kaya si Matthew Henry, sumulat po siya ng aklat para, yun, sinabi na niya ang kanyang gusto sabihin. Okay, pero alam mo niya, naglista siya ng 12 pleasures that a Christian should enjoy and is enjoying in his Christian journey. 12 blessing. Tawag natin ngayon blessing, tawag natin ng pleasures. No? Na, dyan po sa aklat niyan, 12, babasahin ko sa inyo. These are the privileges. Knowing God and the Lord Jesus Christ. Number 1. Number 2, resting in God. Number 3, being God's child. Number 4, tasting God's gracious goodness in all creature comforts. Number 5, relying on God's care. Number 6, delighting in God. Number 7, praising God. 8, escaping slavery to our appetites. 9, escaping slavery to our passions. Number 10, loving and doing good to others. Number 11, communing with God constantly. And number 12, looking forward to heaven's glory. Yun ang sabi niya. Alam niyo mga kapatid, the church is not perfect. Don't look for a perfect church. Okay? If you, sabi nga, mga joke yan Dinudugso yan If you find a perfect church, do not join it. Or else it will not be perfect anymore. Walang tumawa. Okay, anyway. Okay. Now, why is the church perfect? The church is not perfect because it is composed of people who sin. But it is perfect because of God's grace. There is mercy. There is forgiveness. There is cleansing. There are promises of God because of Jesus Christ. Kaya siya nagiging perfect. Okay? Ito pong church natin, hindi perfect yan. Nagiging perfect lang yan kasi there is forgiveness. There is love. There is mercy. There is cleansing. At kanino nang gagaling yan? From God. Siya ang nagpe-perfect ng church because of Jesus Christ. Okay? At kaya nga sabi ko sa inyo, at ang mga bagay nito, forgiveness, mercy, love, cleansing, ito po nahahayag lamang sa church. Dito lang natin pinag-uusapan yung mga grasya ng ebanghelyo. Dito lang sa church. Kaya pag pumunta ka, umalis ka sa church, sumama ka sa ibang, halimbawa, Kiwanis, ano pa bang mga organization dyan, mga communists, okay? Sumama ka sa ibang organisasyon, wala kang maririnig na pagpapatawad, pag-ibig, kahabagan, kalinisan. Wala kang maririnig. Dugo ni Kristo, wala kang maririnig dyan. Sa church lang yan. Sa church lang nahahayag yung mga ginawa ng Diyos through Jesus Christ. Sa church lang. Noon hindi ko naintindihan yan, pero nung nakikinig ako sa Starbucks, pumupunta ako sa ibang mga meeting, pinakikinggan ko sa pinag-uusapan nila. Iba yung pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan na paano tayo mananalo sa barangay elections. No? Hindi nila pinag-uusapan yung mga common sa atin. Hindi nila pinag-uusapan yung fellowship. Hindi nila pinag-uusapan yung common blessing that we have in Christ. Na dito sa church, sa cell group, sa small group, ine-emphasize natin yan. Inahayag natin yan. Kasi that blessing makes us, our group, our church, perfect. Okay? Kaya kailangan natin ng church? Kailangan natin ng fellowship? Yes. Sabi po sa Bible, so those who received His word were baptized and they were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. The fellowship. So, let us pray, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Aming amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo that dito sa church namin at maging sa mga small groups namin, nahahayag po ang ebanghelyo.
ang mabuting balita tungkol kay Kristo na nagkatawang tao. Anak ng Diyos na nagkatawang tao para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat at tinawag po ninyo kaming makisama, makipag-fellowship sa iyo na banal na Diyos, bagamat kami ay mga makasalanan. Salamat sa provision na ibinigay nyo para pagpatuloy kami makipag-fellowship sa iyo. Kahit na nagkakasala kami. Salamat sa dugo ni Jesus na naglilinis sa aming mga kasalanan. O Diyos, salamat. Panalangin ko, sana po kaming mga nasa fellowship ng Lord's Way ay patuloy naming ipamuhay ang Ebanghelyo. Ang mga biyaya ng Ebanghelyo na magpe-perfect sa amin. Tulungan mo kaming maging honest sa aming Christian life na hindi pa kami ganap. Bagamat kami pinatatawad nyo, hindi pa kami ganap. Para huwag kaming magmaang-maangan, huwag kaming mag-fake, huwag naming itago yung aming mga struggles, yung aming mga temptations. Matuto kaming mamuhay ng tapat. Sa harapan ninyo at sa harapan ng bawat isang nakaka-fellowship namin. O Diyos, salamat. Sa araw-araw po, may pamuhay namin ng Ebanghelyo. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagtanggap ng Diyos, ang pagpapalakas ng Diyos, ang paglilinis ng Diyos kay Kristo. Upang makita ng mga tao ang tunay na Diyos, upang maipasiwalat namin, pahalagahan namin, mahalin namin ng church, mahalin namin ng mga fellowships namin. Kasi dito nahahayag ang mabuting balita ng pagliligtas. At nararanasan po namin ang biyaya ng Ebanghelyo through our fellowship. Thank you for the fellowship of God. Thankful for the spiritual family that we have. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.